Ang kwentong ito ay tungkol sa mag-asawang Chris at Jenny na naganap noong taong 2000. Bagong kasal sina Chris at Jenny noon at naisipan nilang magbakasyon sa bahay bakasyonan sa isang resort sa Calatagan na pag-aari ng ninong nila. Isang linggo ang kinuha nilang bakasyon sa kani-kanilang trabaho para magpulot gata sa nasabing resort. Pinahiram sila ng lumang kotse ng papa ni Chris para magamit sa trip nila mag-asawa. Baka sa mukha ng mag-asawa ang kasiyahan at kasabikan sa nasabing bakasyon habang nasa biyahe patungong Calatagan. Doon nila sisimulan ang bagong yugto ng buhay nila bilang mag-asawa. Namangha ang mag-asawa sa ganda ng bahay bakasyonan at sa palibot nito. Pagpasok pa lang sa bakuran ay bumungad na ang naggagandahang mga bulaklak sa hardin. Nakatayo ang bahay bakasyonan na may isang palapag sa gitna ng looban. May swimming pool iyon sa gilid. At ilang metro ang layo sa dagat na tanaw agad mula sa labas ng resort. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ni Jenny. Parang isang paraiso sa lupa. Isang lugar na tanging sa kanilang dalawa lamang para sa isang linggong bakasyon. Napayakap si Jenny sa asawa. Saka kinintalan ito ng halik sa mga labi. Bigla namang ngumiti ng pilyo si Chris dahil sa ginawa ng asawa. Hinapit nito sa baywang si Jenny, saka gumanti ng marubdob na halik. Bahagyang tinapik ni Jenny sa dibdib ang asawa, saka kinurot sa tagiliran. Sinabihan niya itong maaga pa para sa romansa at maglunoy muna sila sa dagat. Tutol man si Chris ay napapayag na rin sa gusto ng asawa. Sinalubong sila ng katiwala ng bahay bakasyonan na si Aling Lourdes at tinulungan sila nito para maipasok ang mga gamit nila sa loob ng bahay. Inasikaso nito ang mga pagkain at ang mga kakailanganin nila sa pananatili roon. Saka nagpaalam na uuwi na ito sa bahay nila na di naman kalayuan sa bahay bakasyonan. Maghapon sila nagsaya sa tabing dagat habang naglalambingan. Solo nila ang mundo. Nang gumabi na ay saka naisipan ng mag-asawa na pumasok sa loob ng bahay. Ininit ni Jenny ang pagkaing niluto ni Aling Lourdes nung tanghali at iyon ang pinagsaluhan nila mag-asawa. Nang malalim ng gabi ay saka naganda si Jenny ng pantulog na susuotin para sa asawa. Lumabas si Jenny na suot ang itim na bestidang pantulog na aninag ang damit na panloob niya. Halos tumulo ang laway ni Chris nang makita ang kaakit-akit na anyo ng asawa. Nagsimula na silang magromansahan at bawat kilos at haplos ni Chris sa makinis na kutis ng asawa ay puno ng pagnanasa. Sa loob-loob ni Chris ay walang makakapigil sa paglusong ng naguhumindig niyang pagkalalaki. Itinaas ni Chris ang isang binti ni Jenny, saka ikinawit sa balikat para maghanda sa pagpasok niya. Nang biglang may katok na bumasag sa kanilang pagniniig. 3 marahan, ngunit mariing katok mula sa pinto ng bahay bakasyonan. Dinig nila iyon kahit nasa kwarto sila dahil naiwang bukas ni Chris ang pinto ng silid. Napapitlag si Jenny at pinigilan ng asawa sa pagpasok sa kanyang pagkababae. Ang oras ay mag-aalas 12 na ng hating gabi. Nagtataka sila kung sino ang bisita sa ganong oras. Tumingin si Jenny sa asawa at tinanong ito kung pagbubuksan ba nila ang hindi inaasahang bisita. Umiling si Chris at nagsabing huwag nang pansinin ang kumakatok. Nagdadalawang isip si Jenny, ngunit nanaig ang pagnanasa at ang pagkakabitin, kaya't kinabig niya ang asawa saka siniil ng halik. Nagbalik ang pag-aapoy ng damdamin na mag-asawa sa halik na iyon. Hindi pa nagtatagal ang muling paglalambingan ng mag-asawa nang biglang naulit ang 3 mariing katok. Maririing katok at umaalingaw-ngaw iyon sa kabahayan. Hindi na talaga iyon pinansin ng mag-asawa at nagpatuloy sila sa romansahan. Nakatulugan na rin nila iyon pagkatapos ng magdamag ng pagniniig. Kinabukasan, nagising sila na parang walang anumang nangyari na nagdaang gabi. Masaya nilang ipinagpatuloy ang kanilang bakasyon. Naglibot sa paligid.
nagluto ng masarap na pagkain at nagpalipas ng oras na magkasama. Subalit kinagabihan na muling magdilim, habang nag-uumpisa muli silang magromansahan, ay narinig nilang muli ang tatlong maririing pagkatok sa pinto ng bahay bakasyunan. Mas malakas at mas mariin kaysa noong una. Bumalik ang inis si Chris sa kung sino man ang istorbo sa pagninig nila mag-asawa. Muling nagdesisyon si Chris na huwag iyon pansinin. Pinilit nilang baliwalay ng katok, pero hindi iyon tumitigil. Mas naging madalas at mas malakas ang katok. Nasisira ang mood ni Chris dahil sa nakakatulilig na pagkatok ng mga walang respetong tao. Pero mas pinili niyang huwag pagbuksan iyon. Wala naman silang inaasahang bisita at wala silang kilala sa lugar na iyon. Tinanong ni Jenny ang asawa kung hindi ba nila pagbubuksan ang kumakatok. Sinabi ni Chris na baka masama ang pake ng taong iyon kaya't ayaw niyang pagbuksan. Hindi nila ulit pinansin ang nasabing bisita hanggang sa tumigil iyon sa pagkatok. Nagpatuloy ang mag-asawa sa kanilang ginagawa. Kinaumagahan, maagang nagising si Jenny kaya't siya na ang naghanda ng agahan nilang mag-asawa. Sakto ring dumating na si Aling Lourdes para maglinis ng bahay. Tinanong ni Jenny ang katiwala kung may mga nakakaalam ba na may bakasyonista sa resort at kung may inaasahang bisita ang ninong nila na may-ari. Bahagyang nabigla si Aling Lourdes sa tanong niya. Ikwinento niyang 2 gabi nang may kumakatok sa pinto kahit alanganing oras. Nag-sign of the cross si Aling Lourdes, saka binalaan si Jenny na huwag magbubukas ng pinto, lalo na sa alanganing oras. Bali-balita raw sa lugar nila kamakailan ang tungkol sa mga nangangatok na estranghero. Mga lalaking nakaitim na biglang naglalaho na parang bula pagkatapos pagbuksan ng pinto. Ayon daw sa lola ni Aling Lourdes, ang tawag sa kanila ay kumakatok. Masasamang espiritu sila na kumakatok sa bahay at oras na pagbuksan mo ay mamalasin ang nakatira o may mamamatay. May ilan na raw sa mga kalugar ni Aling Lourdes ang pinagbuksan ng mga kumakatok at nadisgrasya ang padre de pamilya kinabukasan. Napaantanda rin si Jenny sa narinig at kinabahan. Hindi siya sigurado kung maniniwala sa kwento ni Aling Lourdes, pero naisip niyang mas maiging sundin ang habilin ng matanda para na rin sa kaligtasan nila mag-asawa. Maghapon sila naglibang ulit at namasyal sa kabayanan para mamili ng pasalubong. Papadilim na bago sila nakabalik sa bahay bakasyunan. Pagod ang mag-asawa, pero sulit naman ang pamamasyal nila. Maagang nahiga si Jenny dahil sa pagod sa pag-iikot at sa romansahan nilang mag-asawa sa gabi. Hinayaan din siya ng asawa na makapagpahinga na maaga dahil gusto rin nitong makatulog para may lakas siya sa mga susunod na gabi ng honeymoon nila. Nakurot niya ang tagiliran ng asawa dahil sa kapilyuhan nito. Nakatulog sila ng mapayapa. Tahimik ang paligid at tanging kuliglig lang ang maririnig. Nasa kalaliman na ang pagtulog ng mag-asawa nang may kumatok sa pinto ng bahay bakasyunan. Naalimpungatan si Chris dahil sa nasabing katok. Pupungas-pungas pa ang mata para makita ang paligid. Bumalik ang inis niya sa mga kumakatok dahil sinisira ang gabi nila mag-asawa, kaya't may panahon pa siya ngayon para harapin ang mga istorbong kumakatok. Lumabas si Chris ng silid, saka tinanong ang kumakatok sa pinto kung sino ang mga ito. Pero walang sagot sa kanya. Hinawakan niya ang siradora ng pinto saka iyon binuksan. Tumampad sa kanya ang 3 tao na sa tansya niya ay mga kalalakihan. Nakaitim na damit ang mga ito at nakasaklob ang ulo kaya't hindi niya maaninag ang mga mukha. Umihip ang malakas na hangin na may hatid na kilabot kay Chris. Napakiskis sa mga palad at hinima sa mga braso para alisin ang ginaw na naramdaman. Tinanong niya ulit kung sino mga ito, pero walang sagot na nakuha si Chris. Maya-maya ay para siyang naalimpungatan dahil biglang nawala sa harap niya ang 3 lalaki
Kinusot-kusot ulit niya ang mga mata para makasigurong hindi siya nananaginip. Pero wala nang ang tao roon. Nagtataka man ay isinara niya ang pinto saka nagbalik sa kwarto. Kinabukasan ay ikwinento ni Chris ang nangyari nang pinagbuksan niya ng pinto ang 3 lalaki na kumakatok sa bahay bakasyonan tuwing alanganing oras at nabanggit niyang biglang naglaho ang mga iyon. Nagimbal si Jenny sa kwento ng asawa. Nakalimutan niyang banggitin ang kwento ni Aling Lourdes tungkol sa mga kumakatok at ang hatid na kamalasan kapag pinagbuksan ng mga iyon. Hinawakan ni Chris ang kamay ni Jenny para pakalmahin at sabihing kwentong bayan lang ang mga iyon. Maya-maya ay nagpaalam si Chris kay Jenny na pupunta muna sa kabayanan para ipaayos ang kumakalampag sa kotse. Hindi sumama si Jenny dahil masama ang pakiramdam niya, kaya nanatili na lang siya sa bahay bakasyonan habang hinihintay si Chris. Ilang oras ang lumipas nang makatanggap ng tawag si Jenny na naaksidente ang asawa at kasalukuyang nasa ospital. Nagmadali siyang tinungong ospital kung saan naisugod ang asawa. Nasa ICU ang asawa nang dumating siya roon. Hindi siya mapakali habang nasa harap ng ICU at ipinagdarasal na sana'y makaligtas ang asawa. Naalala niya ang tungkol sa kumakatok at sa pagbubukas ng asawa niya ng pinto. Ayaw niyang isipin na konektado iyon, pero hindi mawaglit sa isip niya na may kinalaman ng 3 lalaking nakaitim sa pagkakaaksidente ng asawa. Ilang oras ang lumipas bago lumabas ang mga doktor at sinabing ligtas na sa panganib ang asawa niya. Pero naipit ang mga binti at hita ni Chris, kaya paralisado ang kalahati nitong katawan. Kailangan nito ang therapy para bumalik sa dati. Kahit papaano'y nakahinga ng maluwag si Jenny dahil ligtas na ang asawa. Pinuntahan sila ng papa at mama ni Chris sa Kalatagan. Tumulong ang mga biyanan niya sa pag-aasikaso sa asawa. Inabot din ng 1 linggo si Chris sa ospital bago ito tuluyang nakalabas. Dumaan sila saglit sa resort para kunin ang mga gamit na naiwan at nagpaalam kay Aling Lourdes. May inabot ang katiwala kay Jenny. 1 kwintas na nakasulat ang salitang San Benito. Ipasuot daw niya iyon sa asawa hanggang sa tuluyan itong gumaling. Makakatulong daw iyon para mailayo sa masasamang elemento ang asawa at maprotektahan sa disgrasya. Nagbibigay daw iyon ng swerte at proteksyon sa magsusuot. Nagpasalamat naman si Jenny rito sa katuluyang nagpaalam. Ilang taon na rin ang nakalipas mula nang mangyari sa kanila ang hindi maipaliwanag na pangyayaring iyon na nagpabago sa buhay nila. Hindi pa rin nila malilimutan ang aksidenteng naging ugat ng pagbubukas ng pinto sa mga estrangherong kumakatok. Natuto na rin silang sumunod sa mga pamahiin, kasabihan at kwentong bayan mula noon. Katuwiran nila ay wala namang mawawala kung susundin nila basta hindi makakaapekto sa pagsasama nila bilang mag-asawa.